ang magiging panahon natin sa mga susunod na oras at yan ang hatid sa atin ni Amor La Rosa na nagulat ng live mula sa Pag-asa DOST. Amor, magandang umaga sa iyo. Yes, good morning Sandro, good morning Pilipinas. Ngayong umaga makakasama po natin si Mr. Jory Lois na weather ng Pag-asa. Good morning Mr. Lois. Magandang umaga, Amor, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Panahon TV at Good Morning Boss. Mr. Lois, patuloy po tayo sa pagbabantay dito kay Bagyong Kedan na mula nga po sa pagiging tropical depression. Ngayon nga po ito na ay isang tropical storm. So sa mga oras na ito po ba, meron po ba tayo nakikitang pagbabago sa lokasyon nito? At dahil first day of October po ngayon, ano po bang inaasahan natin na lagay ng panahon sa Luzon, Visayas at sa Mindanao? Okay, 790 kilometers east ng Biraxi, Kedan kaninang alas 4, no? At patuloy nating inaasahan na magpapahilagang direksyon to sa napakabagal na pagkilos na 7 kph. Ang nakikita natin dito, magpapatuloy itong northward direction niya. Unang-una itong isang bagyo na nakaapekto kahapon sa kanya dahil yun nga, medyo nag-stationary halos itong si Kedan ay yung isang bagyong si Sepat na ngayon ay nagdo-northward na rin siya. Ibig sabihin yung high pressure na nakapayong din sa kanya ay tumataas. So, nakita natin dito, si Kedan naman susunod na sa kanya, magno-northward na to. At medyo madedelay yung paglabas ng Philippine Area of Responsibility nitong si Kedan. Wala naman po epekto sa atin itong si Kedan directly, no? Medyo may kalayuan pa ang kanyang lokasyon sa landmass ng Pilipinas. Ito lamang Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto ngayon. At dahil po rito, more on Visayas at Mindanao ang makakaranas ng mga light to moderate rains. Dito sa Luzon, magiging maganda ang lagay ng panahon maliban lamang sa mga isolated rain showers and thunderstorms. So ayun po mga kababayan, narinig naman po natin ang inaasahan nating lagay ng panahon. Para sa araw na ito, ulitin lang po natin, more on Visayas and Mindanao po yung magiging epekto nitong ITCZ. Kaya po para po sa mga kababayan natin dyan, maganda po kayo ng payong kayo po ay lalabas ng inyong mga bahay. At ito naman po, Mr. Lois, itong mga nakaraang araw o kaya naman po ay linggo, ay patuloy po natin binabantayan din itong pag-ira ng Southwest Monsoon o hanging habagat na siyang pinalalakas naman po ng mga bagyo na pumapasok sa ating Philippine Air Responsibility. Ano na po ba ang update natin dito? Saan na po ba itong Southwest Monsoon na ito, yung hanging habagat ngayon? Okay, namang epekto ang Southwest Monsoon, kaya lang unang-una napakahina na niya dahil malapit na mag-transition period kung saan magpapalit na po ng direksyon ng hangin from southwest to northeast. Ayan na nga po yung amihan. Pangalawa, yung bagyong si Paulo na kung saan mas maraming habagat o na-redirect niya yung habagat papunta sa kanya. So, hindi pumasok gaano dito sa western part ng ating bansa. So, yun yung mga dahilan kung bakit hindi na natin naranasan nitong mga nakarang araw ang habagat. At sa mga susunod na araw, maaaring talagang totally hindi na natin din maranasan ang habagat dahil lalo na po kung wala namang bagyo na magpapalakas dito. At ito naman po, Mr. Lois, dahil po nabanggit nyo naman na wala po gaanong epekto sa ating bansa itong Southwest Monsoon o hanging habagat na talaga naman pong mahina naman po sa ngayon. May mga nagtatanong lang po, bakit po ba tayo nakakaranas ng mga pag-ulan? Lalo na po kahapon, tsaka kanina pong madaling araw kung saan po dito po sa ilang bahagi ng Metro Manila nakaranas po ng pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Ano po ba ang dahilan nito? Meron tayong system nga dito sa Visayas at Mindanao, yung Intertropical Convergence Zone, at maaaring ito yung nagiging dahilan din ng mga minsang pag-ulan dito sa Metro Manila. Pero more on, magkakaroon tayo ng mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon dahil po sa init na nararanasan natin. Kahapon medyo nagkaroon ng mga pag-init at patuloy nating mararanasan yung good weather na to. Yun nga lang, nagkakaroon tayo ng mga thunderstorms sa hapon. Sa umaga, maaaring ito ay kasama doon sa mga sinasabi natin isolated rain showers at may epekto rin yung Intertropical Convergence Zone.
So, ibig sabihin lamang po mga kabayan, kahit po gaano man kaganda o kainit ang ating panahon sa umaga, maaari pa rin po tayong makaranas sa mga pag-ulan pagsapit po yan ng hapon o kaya naman po ay gabi. Kaya dapat po ay tayo po ay laging handa sa mga pag-ulang maaari nating maranasan. At ito po, Mr. Lois, dahil naabangin niyo po kanina ang tungkol dito sa Northeast Monsoon o yung hanging amihan, ano po bang inaasahan natin kapag umiral na ito? Ito po bang mga pag-ulan na dadalhin ng hanging amihan ay sing lakas din po ng mga pag-ulan na dinala po nitong hanging habagat? Okay. Dito sa western part ng Luzon, kasama Metro, magsisimula na po yan na umunti ng umunti yung rainfall amount natin monthly, no? Ibig sabihin yan, mararanasan natin yung dry season. Tinatawag natin itong November, start ng November yung tinatawag nating cool dry season. So, ibig sabihin, pag dry season, makakaranas na tayo ng mas konting mga pag-ulan. At ang mga pag-ulan naman ay makoconcentrate dito sa silangang bahagi ng ating bansa na kung saan apektado ito ng amihan and sometimes dun sa mga dumadaang bagyo. So ayan po mga kabayan, naiintindihan na po natin kapag po merong hanging habagat, yung mga pag-ulan po ay mas concentrated po dito sa atin sa western section ng Luzon. Pero kapag po umira po ang hanging amihan, maaari pong sa eastern side naman po ng ating bansa, maranasan ang may hinang pag-ulan. Ay maraming salamat po Mr. Jory Lois sa ibinahang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron ka po ba mga paalala na lamang para sa ating mga kababayan? Sa ngayon, nakakaranas tayo ng sabihin nating magandang panahon, mga fair weather. No? At unti-unti, habang lumalapit tayo dito sa pag-end ng taon, ay palamig naman ang temperatura. Na pagka sa mga panahon na yan, ay mas marami yung tinatamaan ng mga sakit. No? Ligtas na tayo dun sa mga pagbaha, magkakaroon na lamang po ng mga pagtaas ng tubig just in case na may mga pumasok na bagyo directly dito sa ating bansa. Pero definitely kung hindi po papasok, iwas na po tayo sa mga pagbaha. Dito na lamang po sa pagbaba ng temperatura, yun naman po ang ating babantayan dito. Natuhan nga po natin si Mr. Jory Lois na weather forecaster ng Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ang Ito sa Pag-asa. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Balik muna sa inyo, Carla. Maraming salamat, Amor. Sa ating pagbabalik, malalaman